I am Eliza Manganti, a BSN student of Asia Pacific College and Advanced Study. Ngayon, i-report ko yung about sa dumping syndrome and the peritonitis. Let's start with the dumping syndrome. Dumping syndrome is the rapid emptying of gastric content. So, sa madaling salita, kapag sinabing dumping syndrome, ito yung mga taong mabilis matunawan. Ito yung mga tao na kapag ka kumain sila is maya-maya pa lang idudumi na nila yung kinain nila. Wala pang 5 minutes, idudumi na nila. So, ayun. Ang process nitong, tong dumping syndrome na to, ang process nito is yung, di ba, na-empty yung stomach natin. Then, sa madaling salita, yung na-empty na yon, yung napunta na siya sa may small intestine natin, sa may specifically sa ating jejunum. So, ano ba yung content nung gastric natin? Ito yung content nun is yung mga food that is yung food, hypertonic food na nandoon sa ating jejunum na. Then, yung body natin, kapag lagi siyang may process of diffusion, which is the fluid shifting. Then, from the higher concentration of solute, from the lower concentration of solute to the higher concentration of solute. So, saan ba merong di dun sa hypertonic solution. So, yung fluid sa bloodstream, mapupunta siya sa ating jejunum or sa ating small intestine. So that, ayon, yung process of diffusion, then kapag nangyayari yon, di-decrease yung blood volume or yung fluid volume sa ating bloodstream. So, kapag nangyari yon, magkakaroon ng hypovolemia or hypovolemic shock. Yung worst dito is yung shock talaga. Then, ang kanyang mga signs and symptoms is, yung early signs niya, ayon, yung 5 to 30 minutes after eating, katulad nga ng sinabi ko kanina, nadudumi niya na agad yung kinain niya, wala pang 5 segundo. So, then, weakness, nanghihina, then tachycardia, dizziness, diaphoresis, syempre merong pallor and nausea, then abdominal cramps, diarrhea. Then yung sa late signs niya naman, occur 2 to 3 hours naman. Yung sa early signs niya is 5 to 30 minutes. Dito naman sa late signs niya is 2 to 3 hours naman siya. Then, initially, hypoglycemia occurs din dito. Then, yung mga management na gagawin natin dito is yung kapag yung nababasa nyo po ba yung nakalagay? Hindi ko na siya iisa-isahin basahin. Then, I-explain ko to overall. Tapos, nang hindi siya binabasa para mas mapadali. Then, at mas mapadaling maintindihan natin. Yung para ma-master natin yung concept dito about sa ating dumping syndrome. So, ayun nga. Mabilis siyang matunawan, mabilis bumaba yung kanyang kinain. So, ang kailangan natin gawing collaborative management is yung sa recumbent position or yung side lateral position, which is kapag sinabi natin recumbent, hindi siya nakasupine, hindi nakahiga ng diretso, dahil kapag ang patient natin is nakahiga ng diretso tapos pinakain natin siya, pwedeng ma-aspirate yung patient natin. Then kapag yung recumbent nga, nakahiga siya pero nakaside siya sa left, para yung gravity is ma-less na din. Kapag kumakain siya, nakaside siya sa may left para matagal din bumaba yung kanyang kinain. Then, i-increase mo rin yung protein diet. Huwag kang
huwag kang magka-carbohydrates. Dahil ang carbohydrates is 1 to 2 hours pa lang is nadadigest na. So, the better is the protein diet. Because proteins digest 3 to 4 hours pa siya na dadigest. Kaya dapat protein diet para sa mayroong dumping syndrome. Then, kapag ka naman, protein diet, then small frequent feeding. Konting pagkain pero madalas or panay-panay natin siyang papakainin pero konti lang ha. Then avoid natin yung mga stimulants, irritants katulad ng mga caffeine, yung mga spicy foods, mga ganon. Yung mga irritants sa ating tiyan, avoid natin yon. Then we also nagbibigay din tayo ng antispasmodic drugs katulad ng Buscopan para mapabagal yung process of digestion ng food so that na-maintain niya pa rin sa katawan niya. Kasi yung dumping syndrome na to, yung nakakamatay ito. Mamamatay ka dito sa dehydration dahil meron ka ng fluid shifting. May fluid shifting ka na. Tapos meron ka pang mabilis pang bumaba yung kinain mo. So ayun, mamamatay ka talaga dito sa dumping syndrome na to through dehydration talaga. Sa shock pwede din i-cause sa may dumping syndrome na complications niya or pwede maging cause ng death yon. Okay, let's proceed with the peritonitis. Lipat lang tayo saglit. Ayan. Peritonitis. Okay, peritonitis. It is the inflammation of the peritoneum. Dahil nag-i-inflame yung ating peritoneum dahil nga dahil meron kang UTI, ruptured appendix, perforated peptic ulcer, diverticulitis, and the PUD. Bakit nga ba nag-i-inflame yung ating peritoneum? Kadalasan dito is yung ruptured appendicitis, which is kapag nag-ruptured yung ating appendicitis is maglilid siya sa peritonitis dahil yung mga waste or yung nanggaling dun sa ating appendix is mapupunta siya sa peritoneum. Then, mai-infect yung ating peritoneum. Kapag na-infect yun, mag-i-inflame din yun. Then, yung problem din dito na related sa peritoneum is yung adhesion, abscess, or intestinal obstruction din. Then, magkakaroon ka din ng decreased peristalsis. So, kapag nagkaroon ka din ng decreased peristalsis, magkakaroon ka din ng fluid shifting, then bowel distension. Tapos kapag meron kang fluid shifting, katulad nga ng sinabi ko kanina, maaaring mag-hypovolemia or magkaroon ng shock ang ating patient na merong peritonitis. So, ayun, kaya kailangan dapat lagi tayong may critical thinking, case-to-case basis sa ating mga patients para alam natin yung ating mga gagawin. Then, next is the signs and symptoms. Ayun, abdominal pain, sumasakit yung tiyan. Then, abdominal tenderness, gargling, rigidity, and distension na din. Then, next, the paralytic ileus. Then, fever, mataas yung WBC niya dahil nga merong presence of infection. Kaya merong presence of infection, nag-inflame na ang ating peritoneum, then nandun na din yung mga dumi coming from the ruptured appendicitis, then the
nausea and vomiting. Then, the signs of early shock. Ayun, katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag may fluid shifting because of decreased peristalsis, maaaring severe, yung shock, severe complications niya. Then, diagnostic procedure, the blood test. Bakit blood test? Para ma-detect din kung ma-increase yung WBC sa blood, ma-detect din kung meron signs of infection. Then, X-ray, CT scan, and MRI para makita kung inflamed nga ba ang ating peritoneum. Then, collaborative management. Ayan, yung collaborative management natin. Monitor vital signs, input and output. Monitor our vital signs, especially yung yung ating BP. Yung ating BP, magi-indicate siya kung hypovolemic na ba ang patient or hindi pa. Then, the input and output, kasi nga, nagsusuka ang ating patient, kailangan natin i-note, lalong-lalo merong fluid shifting, tapos nagsusuka pa yung ating patient. Then next, NGT, hindi to NGT na for feeding. NGT to para mabawasan yung gas sa may peritoneum. Ang gagawin dito is NGT lavage. NGT lavage siya, hindi siya NGT gavage. Then, bed rest. Bed rest natin ang ating patient. Then, encourage deep breathing cupping technique. Deep breathing cupping technique. I-encourage natin yung patient. Then, peritoneal lavage. Pwede din naman yung peritoneal lavage. Then, pwede din yung doctor na magpasya kung saan niya lalagyan ng drainage. Pwedeng yung Penrose or Haxonback, yung gamitin niyang drainage dun sa peritoneal. Then, administer antibiotics as order. Ayun nga, dahil meron tayong infection, so kailangan din natin i-treat yung infection ng ating patient. That's all. Thank you.